Mga ka-idol, so yan, panibagong araw, panibagong vlog na naman yung gagawin natin ngayon. So dito tayo, luto muna tayo ng pagkain natin. Ang ulam natin ngayon ay ito lang muna ulam natin gagawin mga idol. Tinapa saka itlog. Kunting highlights tayo mga ka-idol. Ayan o, para at least makapag-start tayo. Mag-intro muna tayo sa ating mag-intro po muna tayo para at least mapag-usapan na natin yung nangyayari sa ating lugar kung saan ulit-ulit na lang po yung lindol na nangyayari mga ka-idol. So good morning sa inyong lahat dyan at ayan, mag-intro po muna tayo. Yan mga ka-idol, at yung ulam namin dito, nakabili kami ng 80. Ito yung ulam namin. Ito po ay malaking itlog. May ano pa siya, may tawag dito, parang dugo ng inahin dahil sa pag-itlog. So ito po ay dalawang yellow sa loob, no? Double yolk ang tawag sa amin. May dalawang yellow siya. So yan, mga malalaking itlog to. Ito, napakalaki oh. Nakikita niyo. Pa natin para itlog na may tinapa. Haluin natin para mas sarap. Ayan, pwede na yan idol. Good morning sa inyo dyan at umpisa na naman tayo sa pagtrabaho, no? Ngayong araw na ito ay marami tayong gagawin. So tayo dito. Ito dito ngayon hukaya namin dito, bali dalawang linya dito sa kabila at saka dito yung linya ng floor drain galing sa CR at saka yung sa kitchen sink, no, na drainage nya ay papuntahin natin dito. Dito magiguli tayo hanggang dito siya. So ibaon natin mga ka-idol hanggang dito na muna. Hanggang dito lang muna ang ating huhukayan. Ayan dito para magawaan natin ng 45 degree dito. Siguro hanggang dito lang siya. Hanggang dito lang. Doon. So dalawa, D3 at saka D4 yung gagamitin natin. Yung D4 kasi yung sa dumi yan pag tumatae. So dyan dadaan. Ito sa tubig to, no? So ganyan. At yung mga kasama natin, yung isa ay pinagawa ko ng hamba. Yan o, pinagawa ko siya ng hamba para maikabit na dito natin ikabit to. So kabitan na natin to ng hamba dito para at least malinis na siya tingnan. At yung iba nating kasama rin dito ay level po sila para dito sa floor level ng magiging flooring natin. Kukunin nila yung pinakatap sa flooring, no, para ma-adjust nila yung pangtambak. Lalagyan po nila ng nylon yan mga ka-idol, para at least makita nila kung kulang or sobra na ba yung pinagtambak nila dito. At ito ay tatampirin nila o tupukin para tawag ito. So kailangan binisa nila lahat dito, yung wala nang matirang mga gamit. Manage tayo. So may iba pang
mga tauhan dito na hindi natin sila kasama. Yan yung nagbunot ng mga sila po yung nagbunot ng kahoy, yung mga pako, binunutan nila ng mga pako yung kahoy. Pero iba yung nagtrabaho dyan, taga dito lang Takurong yan. Bali pakyaw po nila yung pag bunot ng pako sa mga kahoy, at pagkatapos po nilang bunutan dyan ay hahakutin na naman nila papunta dito sa likuran, yung banda sa may, ayan, may kubo yan, dyan nila ilalagay kasama dito sa bubunutan nila po ng pako, yung mga kahoy na katambak dito. Yan mga idol, at abang-abang lang kayo ha. Lang ating update. So dito muna tayo maguna. Ayan. So tinatamper na nila at nilalagyan ng tubig. Ayan. Para sumiksik po yung buhangin na. Yan po yung pamamaraan. Para sumiksik. Ayan. Ayan, at tinatamper na rin. So tulad ng ating sinasabi mga kaidol, nilalagyan natin ng nylon para makita talaga natin kung ang kapal niya, no? Ang kapal niya kung kulang pa ba or sakto na siya. So ganito yung pamamaraan. Makita nyo may mga nylon dyan, kulay puti, yan o. Yan. So ganyan. At dito naman sa amin ay nagbaon na kami ng PVC. Ayan, yung ditris. Mga ka-idol, konting update tayo dito sa ginagawa nating pagtambak, no? So yan, at nilagyan natin, pinatubigan natin para sumiksik yung buhangin, yung panambak yun, no? So, kanina na yun nilagyan natin dito. So kikita na natin yung kapal niya sa flooring. Gawa namin dito magbaon ng PVC. Tagal kasi hinukayan pa at may nilagay pa tayo dito na Y. Ito po yung linya ng ating panghaw, yan, no? Yung Y reducer, yan 4x2 yan, reducer. Ayan, gumamit tayo dito ng number 2. Ayan, papunta yan doon sa dulo. Pakita natin kung saan siya dumaan, mga ka-idol. So dito siya papakita natin, no? Dito siya panghaw kasi yan sa amoy ng labasan ng hangin para sa magiging duro. So dito natin siya padaanin dito na part, mga ka-idol. So dito padaan natin yan, dito papunta dito, yan, no? Puntang dulo dyan, o natin yung papunta dyan. Pagdating dito naman sa labas, dito na siya, oh. So dito na siya, dadaan na yung number 2 natin na PVC.
Pagdating dito, pagdating po dito mga idol, lumabas na siya dyan. Lagyan natin ng elbow papunta dito. Sa bandang dulo, papunta dito. At papunta dito sa taas, lagyan na natin elbow papunta doon sa likuran. Para yung amoy ay hindi natin mas ano tawag doon, maamoy, no? Yung baho hindi natin maamoy. Kasi dito kasi punta natin sa likuran. Yan. Kasi kung dito natin maglagay tayo, dito tayo maglagay ng panghaw, mabaho kasi daanan kasi ito dito. Hindi maganda, no? So kailangan nating pag-isipan kung saan natin lalagay. So yan yung naisipan ko na doon talaga siya para walang istorbo. At dito rin hindi sila hindi nila maamoy sa kabila nung kasi maraming mga ano dito nag-gym kasi to dito sa kabila. Mahirap baka maamoy nila yung ano singaw ng panghaw. So ganyan mga kaidol. At ito hanggang dito na muna yung nilagay namin kasi maghuhukay pa kami ng Poso Negro dito or septic tank. Pati yung number 4, no? Dalhin natin papunta dito rin. Yan ang papakita natin yan. Ayan o, number 4. Ayan, papakita natin. Papunta yan siya dito. Kita niyo. Nakabao na yan siya doon sa loob. Ayan. Linya ng ating inidoro. Ayan. Pakita natin dito sa loob ng CR. Paano natin? Bigay tayo ng kunting tips mga idol or idea. Para at least kahit sa mga kunting video natin na ipapakita ay magkaroon kayo ng idea, no? So ganito, explain natin. So dito, ayan. So ito mga idol, galing po dito sa dulo. Ito, yan. Ito po yung sa ating linya ng inidoro o plus bowl. At yan po yung plug din sa dulo banda. At ito yung supply ng plus sa ating inidoro. Yan, kuna natin ang sukat. Para mas maganda siya. Pakita natin. So dito kung makikita nyo, naglagay tayo, no? Makita may meters tayo. So hanggang dito sa my wall, papunta dito sa ito. Papunta dito. Yung sukat lang yan mga idol. Nakasentro siya sa mas maganda kung hindi siya hindi siya matatututat. Hindi siya totally nakasentro, ayun, oh. Nakatagilid siya ng kunti. Kasi kung maglagay na tayo ng tiles ganyan kakapal sa gilid, oh. Mga 2 cm galing sa wall or 1.5 cm. Dito na siya magsentro dyan, oh. Yung 1 feet, oh, ganyan. Oh, hindi siya yan na siya magsentro. Yan po talaga yon ang sukat mula sa wall mga ka-idol, no? Ganyan, so ganyan ang ating layout kung magkuha kayo ng layout galing sa wall mga ka-idol. At least nakapagbigay tayo ng idea sa mga hindi pa natututo na gustong maglagay tulad nito kung paano ang tamang sukat, ano? So ganyan, 30 cm siya or 1 feet. Kukunan nyo lang dito yung kapal ng tiles nyo bago kayo kukuha dito ng 30 cm or 1 feet. Oh. Ito na po yung layout natin. So ganyan, oh. Kuha ka ng ano dito 2 cm tapos makikita mo na sentro na siya dito. Sentro po dito sa butas sa inidoro. At itong floor din naman ay walang problema to. Ang importante nito nakadrop lang siya papunta doon kung saan nyo itatapon yung tubig na madumi, no? Dito, ito po yung floor din, eh. Sa akin naman mas maganda dito sa dulo kasi lahat ng tubig galing dito sa ano, kung may tubig man pumunta dyan, dito siya nag-drop siya papunta lahat dito sa may dito na part. Dito siya mag-drop lahat ng tubig, no? Tiles natin papunta lang doon lahat yung hulog ng tubig. So ganyan ang tamang preparasyon. At dito naman sa sukat mula dito sa flooring is maganda nito is ano lang 15 cm or 20 cm lang galing sa floor area. Ito po yung floor guhit natin. Ito yung finish dito sa floor area. Ito na po yung tiles. Walang problema kahit aangat tayo dito ng 1 inches or 2.5 cm dito. Aangat tayo mula sa guhit, no? Okay na yan, walang problema. Natin yung paglagay natin sa layout ng magiging gripo. Yan ako mga idol. Nakita natin. So mula dito sa flooring, may ginuhit ako kahapon dito. Mula sa flooring, ito po yung ano, makikita natin sana ba yung ano, guhit. So bali yan, 50 cm, ito po yung guhit na maliit, oh. Yan po yung guhit mula po dito, nakaangat kasi yan. Ito po yung guhit ko kahapon.
Ayan, 50 cm yan mula flooring, naka ano yan, naka-libilado. So nag-adjust, nag-ano lang tayo, nag-offset lang tayo mula sa 50 cm papunta dito. At ayan po ay dinala ko dito papunta dito sa ano, ito po yung libilado niya. So baba tayo ng 10 cm. So 50 na lang siya. Baba tayo yung sa guhit talaga. Dito siya. Dito pala yung tumama. Ito pala yung 50 cm. Ito yung guhit, mga ka-idol. Ayan o. Ito 50 cm na yan mula sa flooring. At dito siya tumama pala. Ayan o. May guhit siya na kulay puti. Pag ganun. So yan, 50 cm mula sa flooring para tamang-tama siya sa balde na ating ilalagay dito sa baba. So ganyan ang tamang paglalagay, no. So sana po ay tulong po kahit kunti yung video natin, no, sa mga gustong matuto. Yan, at pagkabit dito sa PVC door ay madali lang to. Kailangan lang po nasa hulog yun, mga ka-idol. Magandang hapon po sa inyo lahat dyan. So ngayon papauwi na tayo, no. Kunting update tayo dito para at least update ko kayo sa nagaganap po dito. So, kasi pauwi na po kami at mamaya't maya shout out na natin yung ating mga mahal na viewers, no, na laging nagpapa-shout out. So thank you. Yan, so mga ka-idol, so itutuloy sila na magtutuloy nito ngayon sa paglalagay ng PVC dito or sanitary PVC, no, sa linya dito para sa ating inidoro na number 4. Yan. So hindi tayo mag-ano diyan, mga idol, hindi tayo mag-alinlangan na maapakan kahit pa siya mabigat ang malagay diyan kasi makapal yan. Series 1000 yung PVC na ginagamit natin. So ayan, lagay na nila yan dito at bukas po mag-overtime sila dito naman kasi tuloy pa rin itong pagtambak dito. At dito sa CR naman ay lalagyan na nila to ng hamba or jam yung PVC, no. So yan dito. Yung pamangkin ko dito yung magtrabaho dito. Sanay po kasi siya dito magkabit. So yan, latest update kasi linggo po bukas at hindi man sila mag-uwi kaya bilinan sila natin ng trabaho, at least kahit pa paano may sasahurin din sila. Mga idol, mag-shoutout na tayo, no, kasi papauwi na tayo ng Davao. Sana po ay ingatan tayo, bigyan tayo ng kalakasan sa daan. Wala sana mga masamang mangyayari po, mga idol. Pagdasal nyo, mga ka-idol, sana ay bigyan tayo ng malakas na kondisyon, no? So thank you. Yan, at mag-shoutout tayo. Ayan, shoutout kay pangalan nito, Chief Maria. Ayan, shoutout sa iyo, idol, Chief Maria. Ingat ka palagi, idol. Salamat sa iyong concern, kabaitan, no? At sa pagsuporta sa munting channel Bitoy Daily Mix Vlog. Ayan. At shout out na rin natin si John Ray Yungko sa Mental Relocation, Davao City. Yan, shout out sa iyo, idol. Lagi po itong nanonood si idol Yungko John Ray, no? So thank you, idol. At shout out na rin natin si Mr. Florencio Adriano from Malolos, Bulacan. Ayan, shout out sa iyo, idol. At sa iyong asawa na si Lorenzo Lopez. Ayan. Yan, shout out sa iyo dyan. Ingat kayo palagi, idol. At shout out na rin natin si Don Regis Cabiluna. Ayan, shout out sa iyo, idol, Don Regis Cabiluna. Maraming salamat sa iyong suporta. At Lolo Binit, no, shout out kay Lolo Binit. Po yung nagbigay ng pakulay, no. So shout out sa iyo, idol, nagbibigay ng pakulay sa every live natin. Marlon De Leon at Risto Tuto Kawalin, shout out sa inyo dyan at sa mga silent viewers. Yan, so mayroon pa shout out na natin si Jusdada Ridobante from Mandaluyong City. Shout out sa iyo, idol. At Lily Rose Coronado from Banga, South Cotabato. Yan, shout out sa iyo, idol. At Ider Litsido or PB Team Panday, no, shout out sa iyo, idol. Ingat ka palagi. At Amelinda Puras from CDO. Ayan, at ang taga Banga, South Cotabato, shout out. Maraming salamat sa
yung lahat sa patuloy ninyong suporta po na sa Bitoy Daily Mix Vlog. Yan lang po muna ang update natin at ang vlog natin sa araw na ito. Ingat kayo palagi mga idol at God bless us all. Thank you at bye bye.